guys, nag-tour nga pala kami dito sa Maligat Farm. Mga classmate ko sa TESDA. Ito yung front ng Maligat Farm. Tapos pumunta pala kami dun sa kanilang palaisdaan. Marami dyan guys, iba't ibang klase ng isda. Mga tilapia. Andito nga pala naman yung kanilang pool. Yan, swimming pool nila yan guys, ang ganda. Tapos sa gilid niyan, maraming mga hito. Important yung hito nila dyan guys, ang lalaki. Grabe. Kung gusto nyo mag-ihaw, pwede kayo manghuli dyan sa gilid. Kung papayagan kayo ng may-ari. Pero parang display lang yan. Yan. Ang lalaki niyan. Hindi masyadong kita oh. Medyo madilim eh. Pero ayun, kita siya oh. Tapos, ang ganda ng pool. Ayan. May mga cottage din yan. Ayun. Iba-ibang klaseng fish yan. Tapos ito yung mga cottage nila guys. Kung gusto nyo mag-rent. Ayan. Maganda yung mga cottage nila. Tapos pumunta pala kami dun sa sa hindi yan vacant ha. Yan yung kuhaan nila ng mga forages. Forages guys, yun yung mga iba-ibang klase ng mga dahon, halaman na pwedeng kainin ng mga hayop. Pwedeng kainin ng mga kambing. Nandyan yung mga madri cacao, mga mulberries. Marami dyan iba't ibang klase ng mga forages. Tapos dito nga pala guys sa likod nila. Pupunta naman kami niyan guys dun sa taniman nila. Ito? Alin? Ito. Ang gusto din. Ito? Ay wala yan. Pangita duhat. Alin? Drag yung prone ito. Pili to no? Okay. Ito po yung sinasabi ko kanina ni Ma'am Brona na puro organic talaga ito. Itong area na ito. Ito po yung dairy house po natin. Itong saan? Itong sa palay ko? Ano po yan? Production plus yung mga po natin. Compost, vermin. Nag-apply na rin po kayo mga concoction? Opo. Yan po ang kalimitan po ginagawa dito. Pandilig, pampulyat. Pwede ba doon? Ha? Huwag lang kasi may baboy. Sige na. Pwede naman pala. Dito lang pa tayo. Punta na ako ng greenhouse. Hintayin ko kayo doon. Ha? Ayun po sa sisiro nila. Kuya, ano pong tanim niyan dati? Kuya? Ano pong tanim niyan dati? Ngayon po ma'am, medyo Opo. na po siya kasi po ang pinaka-pinupo. Cropping niya kasi. Oh, yan po ang gusto po. Yun po kasi ang gusto ni boss sa isang area po. Maraming klase po. Ano po ito? Ito po yung breedingan po ng tilapia po. Dito po sila yung yung mga nangingirit doon. Organic. Organic po. Sa area lang, tatlong crop. Yan po ang po ni boss di bali na kanya monte basta meron tayo sa isa. Kaya po dito sa kabila? Ano ito kuya? Tilapia. Tilapia daw. Breedingan siya ng dito na po ng pero dito po kalimitan sa may malapit na po. Meron din sila dito mga small ruminants. Small ruminants means yung mga maliliit lang na yan, tulad ng mga kambing. Yan. Tapos dito pupunta naman kami sa kanilang mga kabayo. Ba't mga kasi ng kabayo yan. Foreign din yung kabayo nila. Ang dami yung iba't ibang klase ng kabayo nila. Mga I think 6 yan, 7. Tapos marami. Tapos namatay yata yun. Hindi masyadong hiyang sa klema o na mga kalahin niya dito. Pilipinas. Kasi galing sa ibang bansa. May iba yung mga pangalan, yung Melody, yung Bikay, ibang klase ng ba't lang ulo ng kabayo. Meron nga dyan maliit lang, langki. Yan, langki. Mukhang hindi masaya yung mga kabayo. Galit kay Christian. Hindi malapitan, ang tapang. Galit. Diyan sa tahimik lang.
Merong kagaya naman dyan ng ibelat. Hindi, nakita kasi mga kalahin nila. Buti pa niya yung po. Nakita ka kasi ay. Meron din sila ditong peacock. Kasi hindi na nagpakita ng magandang buntot sa amin. Yan. 3 yata yan. 3 peraso. Tapos meron din silang ostrich. Yan. Ang haba ng leeg. Ang laki. Dito yung nag-aalaga sila ng mga similya ng isda. Ito yung kanilang vermicast. Dito ay gagawa naman sila dito ng feeds. Organic din yung feeds nila. Pinaliwanag lang sa amin yung process ng paggagawa nila ng organic na feeds. Unang-una po namin process dito, pagka magawa kami ng feeds, inuuna namin ay sa pulverizer. Dito po namin dinudurog lahat ng malalaking materialis nila. Katulad nito, mais, ito pong okra. Kasi hindi po ito basta-basta magiging pellet, hindi rin natin mahalo, hindi natin mababalance yung pagkagawa natin ng bahog. Mabigay po kami ng sakto kung paano gamitin. Opo. Yun lamang guys at maraming salamat sa panonood. Bye!